Ara, ikwinento kung paano niya nalaman ang tunay na ama. Sa panayam ng showbiz columnist na si Aster Amoyo, ikwinento ng magaling na aktres na si Ara Mina kung paano niya nakumpirma na ang kanyang tunay na ama ay ang dating politiko na si Chuck Matay. Ayon kay Ara, 21 years old na siya nang makilala at mayakap ang kanyang biological father. Pero nang 15 years old siya, ay may mga pagdududa at may mga tanong na rin siya na hindi pa masagot. Kwento ni Ara, una niyang nakita ang tunay na ama sa isang campaign rally na dinaluhan at tinanong niya rito kung kilala nito ang kanyang ina sapagkat maraming nakapansin na magkamukha umano sila. Nang tinanong niya raw sa kanyang ina ang tungkol dito, dinabugan umano siya nito at pagkatapos ng 5 taon, saka lamang niya ulit kinumpronta ang ina. Ayon kay Ara, hinanap niya si Chuck at tinanong dito ng harapan kung siya talaga ang kanyang ama, na sinagot naman nito na ang kanyang ina lamang ang nakakaalam noon. Inamin ni Ara na iba na ang kanyang nararamdaman noong na-meet niya ang tunay niyang ama. Pagbabalita ni Ara, pagkatapos ng 21 taon, pinaghanap niya ang ina at biological father niya at dito niya nakumpirma ang matagal na niyang hinala. Ayon pa kay Ara, dahil sa ginawa niya, nagtampo ang kanyang nakagisnang ama at hindi siya kinausap ng 2 taon. At bilang pagrespeto dito, ay hindi na niya pinapalitan ang kanyang apelyido. You were 21 na when you finally met your biological father. Yes. But prior to that, wala ka bang mga question? Meron po. Since how old ka nun? 15. Ako yung parang pinakabiba dun sa Mga kapatid mga mo? magkakapatid. Oo. So oo. parang dun lang parang artista, Oo. lang. Oo. Medyo wala pang doubts or questions. Pero naririnig ko yung time, nag-aaway yung mami at daddy ko. May naririnig akong Chuck. Pero hindi ko naman kilala ko sino yun. Pero walang apelido, Chuck lang. Baka Chuck Perez yun. Oo. Chuck Tapos Norris. tinatanong mo namang mami mo. Hindi po. Kasi you were very close also to your stepdad. Apo. Ni hindi mo nga inaakala na stepdad mo lang pala. Apo, apo. Paano kayo nagkakilala ng tatay, ng biological father Nung mo? 15 years old po ako, na-invite po ako sa campaign, Robert Ortega. Then, isa po siya sa kandidato. Then, siya po yung hinila ko Sa para... Quezon City? Apo, para Okay. kantahan. Yes. Ng maging sino ka man. Yung pengkanta mo, Parang parang mag-ama kayo. Yung tito ni Robert Ortega, si Tito Boy Ortega. Oo. And then, talaga, tapos tinitignan ko siya. Tapos tinanong ko sa kanya kung kilala niya mami ko. Sabi niya kilala niya. Tapos, pag uwi Pero ko, wala kang nararamdaman? yun or... po yung lukson ng dugo. Oh, yes. Parang Okay. excited po ako, Oo. tinitignan ko po siya. Tapos pag hindi po ako nakatingin, pag tingin ko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tapos pag nakatingin ako sa kanya, bigla siyang titingin sa akin. Kasi magkamukha Ganun po, kayo mga- di ba? Opo. Parang, oo. And then pag uwi ko po, tinanong ko sa mami ko, Mami, may namit ako, Chuck Matay, gano'n. Iyon, nagdabog na yung mami ko. Doon na nag-start. Oo. Na parang, sabi ba naman ng daddy mo, yun ng tatay mo, After 5 years ko pa bago ko na confront ang mami ko. 21. So 15 15 ka to 20, ng yeah. oo. Hinanap ko muna kasi siya. Ay, in other words, after that campaign, Hindi ko na siya nakita. hindi mo na ulit siya nakita. Hindi. Okay. Pinagtanong ko na siya sa lahat ng leading man ko na, Kung sino na nakakakilala. nagpupolitika. Oo. Pero kung Counter tutuusin, kay The Boy, kay Bong Revilla, and then true enough, si Senator Bong Revilla, which is governor pa siya noon, we're doing alias Pogi 3 that time. Si Kuya Marlon, they have a common friend na contractor. Yun ang nag-set up. Kaya na-meet ko ulit si Chuck. Dala-dala ko yung pictures. Tapos sabi ko, gusto ko na po malaman kung tatay ko kayo. Parang ganun ka. nag-meet Apo. kayo saan? Sa isang restaurant? Dito po sa West Avenue. Politician na siya this time o wala na siya sa pwesto? Hindi po, may lang po siya, foundation. Okay. Iyon, dala-dala ko yung picture. Sabi ko, ako lang po yung straight hair, oh. Yung mga kapatid ko po, kulot-kulot ang buhok. Ganyan. Wala pong nakakaalam na minute ko. So, sabi niya, ang makakaalam lang daw mami ko. Tapos, nag-dinner lang kami, sinigang pa yung ulam namin. Pinupour niya ako ng soup, ng May sinigang nararamdaman na rin siya sa sarili niya. Sinigang Oo. soup. So, sabi ko, Oo. salamat po. Talagang,
Parang iba yung pakiramdam nung time na yun. Yung mga moment na yun, nakatatak lang po sa mind ko. Na-confirm ko po nung birthday ng mommy ko. September, the same year. The same year. Opo, bali earlier po kami nag-meet and then hindi ko lang matandaan what month, pero September ko, pinagharap ko sila after 21 years. Mabuti pumayag ang nanay mo. Hindi po niya alam. Mabuti hindi nagalit sa yung mami mo. Bakit mo ginawa yun? Kasi kung papaalam ko po, hindi po sisipot ang mami ko. At hindi rin sasabihin sa iyo yung totoo. Hindi ko rin po alam kung Oo. hindi sasabihin So, sa okay. akin. Pero binigla ko na lang po, kumuha po ako ng Pero alam ng mga kapatid ko po. Oo. At saka iba. alam ng tatay mo. Apo, alam po Alam niya. niya. Oo. So, Ang hindi lang nakakaalam ang nanay mo. apo, chinek-in ko po mami ko. Sa Discovery Suites, Sige na nga, promo. So, sama ko si dad. Nakita ng mami ko, may pizza Mesa. box dito. oo. Ay! Ba't mo sinama si Chuck? Oo. Parang ayaw niya pakita yung ano niya. Kasi syempre, Oo. last na nagkita sila 21 years ago. Yes. Bagets yes. sa bagets pa siya. Of course. Ayun. so Parang pakita nahiya ang mother nahiya mo. siya kasi matanda na ako. Ba't mo siya din matanda ka na. Imbis na maging parang MMK yung magpakailanman ng dating. Naging comedy eh. Kasi may pizza cover Yung box ng pizza, oo. Tapos, matanda na ako. Ba't mo dinala dito si Chuck? Oo. Sabi ko, ano ba yan, mami? Oo, Sabi ko, oo. tanggalin mo yung sabi ni Chuck. Uy, Francis, tanggalin mo naman yan. Magpakita ka naman sa akin. Oo. Ganun na nangyari. Oo. Love you, mami. Love you, dad. Kwentuhan na lang to. Oo, pass na to eh, di ba? Yeah, para ano lang, inspiration Oo. ba sa mga ibang naghahanap din ng, Sabi ng dad ko, ano bang, kasi tatanong si Hazel para magkaroon ng peace of mind. Tapos sabi ng mami ko, ano ba nararamdaman niya? Sabi ko, nararamdaman ko, siya yung ano ko, tatay ko. Oo, ikaw. Sabi niya, di yun na. Ganun. Wala man lang. Okay, anak. Oo. Sasabihin ko sa'yo, siya ang ama mo. Siya ang ama mo. Wala man lang ganun. Pero nakuha mo pa rin yung gusto mong malaman. After that, nung eventually umamin ang nanay mo, anong naramdaman mo? Sabi ko, sure ka ba? Oo. Sure ka talaga dyan na Talaga. wala nang bawian. Oo. Parang nabunutan ako ng tinik. Of course. 21 years. Mm-mm. Oh, pero hindi ka nagkaroon ng sama ng loob sa mami mo kasi parang ang tagal niyang tinago sa'yo. Hindi, kasi may mga reasons naman Okay. kung syempre nagkaroon na agad ng family si dad. Parang, kumbaga, ang mami ko naman yung lumayo sa dad ko. Siguro, kasi may mga ganun talaga merong mga love na hindi talaga para sa isa't Yes. isa. Oo. Ayoko naman Okay naman ang pagpapalaki sa akin Kaya wala akong regrets din. Yung dad mo, nung ma-confirm ng... Happy po siya. Doon ka ba unang niyakap ng tatay mo? Opo. Nangyari. Ako po, umiyak po ako. Oo. Siya po, teary-eyed. And then, paano ko naman ipinakilala sa family ng tatay? Inunti-unti po. Paano yung unti-unti? Ang una ko pong na-meet, yung Maki po yata. And then si Chris po. Nung na-meet ko si Chris, para ako nagsalamin Dalawa lang yung anak niya. Si pinakuli na po yung babae. Kasi syempre po, Oo. siya yung, alam niya, siya lang yung only girl. Oo. Yung pala, meron siyang ate. Eventually, kasi si tita naman, Tita Neri, alam na naman niya beforehand. Nakwento naman niya sa akin na sabi niya, mami ko daw pumupunta sa bahay nila ni dad. Gusto siyang makausap. Tapos may bit-bit na baby. Baby, ikaw na yun. Dad, kasi all along, from day one, since for the last 21 years, yun ang kinilala mong tatay. Apo. Anong naging, naman to, epekto sa kanya? 2 years po kami hindi nag-usap. Oh. Na po siya. Nasaktan? Opo. Parang nasaktan? That's normal po. Oo. Kasi trinato ko rin niya parang tunay niyang anak Opo, kahit siya rin po nabigla, siguro. Oo. And hindi ko rin naman po sinasadyang saktan siya. Mm-mm. It's just, lalabas rin naman ng totoo kahit hindi ako mismo ang maghanap Ang ginawa ko na lang, gusto rin ako ng dad ko, parang i-adapt na or time na yun. Sabi ko, wag na lang palitan yung surname ko. So, Bilang respeto na lang sa stepdad mo. Yes. Oo. Nirespeto rin naman ni dad.
tawag ko kay Chuck Dad. Ang tawag ko kay Romy, Daddy Romy, Daddy. So, nag-stick po ako sa Reyes. Hindi ko na po pinalitan yung Ay, that's good. surname ko. Oo. Kasi after all, para wala rin masabi na baka sabihin may habol ako sa wealth or sa, di ba? Ayoko rin mag-isip ng ganun. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na Showbiz News.